4 ng hapon. At ito, papunta na tayo mismo ng kasa dito sa may Rusi Nagkarlan. At nakatatlong tigil na ako dahil sa overheat na naman ni Guapa. Nagsalin ako ng tubig doon sa mismong radiator at ngayon napansin ko na mismong yung pan ng radiator ay hindi na umiikot. At yung huling biyahe natin ay nung Tarakan Pista sa Kalikasan. E buti na lang at tayo ay ginabayan or kinonvoy ni Sir Alvin pauwi. At nakauwi naman tayo na maayos. E ngayon, papunta pa lang dito sa Nagkarlan, eh nakatatlong tigil na ako. Dala ko na naman yung mga pyesa na kailangan paltan kay Guapa or posibilidad na may sira. At ipapagawa na natin siya dito sa mismong Rusi Nagkarlan. Dito na tayo sa wakas. Nakarating din, yung ating radiator fan ay hindi na umiikot. Mukhang nagka-problema dahil nirekta natin sa battery. Pang-4 na beses, bumulwak na naman yung mismong coolant. Pero nilalagay ko na lang muna ngayon ay tubig para makatipid tayo. Kasi pagkagawa, pag yun talagang okay na, di coolant na ulit ang ilalagay natin. Sabi na eh, no? Bumulwak na naman. Mukhang kailangan na rin paltan yung pan. Di ko lang alam kung anong sukat at anong radiator pan ang ating ipapalit doon. Sana ay maayos at ang isang cost nito, sabi ni Sir Darwin, na dito sa kasa yung mekaniko, is gasket, head gasket. Mamaya, may papaliwanag naman niya kung bakit head gasket ang possibility na sira, hindi water pump, at siguradong hindi naman nung una is yung ating radiator pan. May binili akong radiator pan, ewan ko lang kung tugma to o aakma. Ito ewan ko kung sukat to. Ang plano ko kasi dito is lagyan ng isa pang pan dito. Sukat na sukat dito para labas yung mainit na hangin ba. Kung halimbawang mas malaki ang kailangan dito, o-order na lang ulit tayo sa Shopee. At marami naman dong pwedeng pagpilian. At dala ko yung ating helmet. Dala akong helmet kasi susunduin ako na Angel mamaya bago umuwi. Sabay na kami pauwi mamaya dahil iiwanan natin si Guapa muna dito para ma-check ng maayos ni Sir Darwin. Ano nga palang sukat ng nito? Ng radiator fan kung halimbawang sira. Titingnan mo muna. Hindi pa ako nakapagpalit na eh. Sige. Ang ginawa ko, sinalin-salinan ko na muna ng tubig para hindi masayang yung coolant. Kasi de-drain ko na rin lahat coolant nun. Gawa nang magpapalit din naman lining. Okay yung nga pala. Sige. At idediretso na rin kasi ni Sir Darwin na paltan ng lining, clutch lining. Kasi may nararamdaman na rin ako eh. Meron naman tayong clutch lining. Kaya mabuting isang gawaan na lang ba? Lahat ng kailangan. At tayo ay babiyahe ulit ng Pabagyo. Dahil tayo ay na-invite ni Jacel's Outdoor Adventure at iba pang kasamahan doon sa mismong campsite na Akato. Malaman natin kung tayo ay makakapunta once na magawa itong si Guapa. At kung hindi umabot, meron naman tayong plan B. Malaman nyo kung ano yung plan B natin if ever na hindi umabot tong si Guapa. So advice sa akin ni Sir Alvin is lagyan ko raw ng temperature sensor katulad nung sa kanya minivan. Ngayon, iba yung hose nung ating sa tuk-tuk. So makikita nyo yung hose na yan, hindi siya katulad sa mga minivan na malaki. So ang ginawa ko, sinukat ko yung hose, inalam ko yung diameter nung mismong kakasya doon at meron naman tayong nakuhang temperature sensor na aakma doon sa ating tuk-tuk. Ito ay pang motor, so mukhang okay naman at tama yung aking sukat. At dinala ko na rin yung mga pang tayo ba, yung parang sa jack. Ayan. Para once na kailanganin ni Sir Darwin na iangat tong tuk-tuk dahil susot siya sa ilalim, tatanggalin yung sa mga radiator, hindi na siya mahihirapan. Saka mas secure. Kumbaga, merong stand na dalawa sa likod. Tapos, ito ay langis. Kanina lang dumating, butit humabol naman. Pamalit ng langis. Plano ko rin sanang ipa-bleed yung mismong ating brake fluid dahil sa nakita ko yung brake fluid natin, napakaitim na. Ito, kung makikita nyo, ang dumi na ng kulay. So meron din niyang epekto dun sa ating preno kaya minsan parang ang hina. Ito yung mismong gasket ng ating tuk-tuk. So ang sabi ni Sir Darwin is dapat yung pang water cooled kasi iba ang gasket ng water cooled. Ito yung may mga butas-butas, ito yung daanan ng coolant. So yung normal na gasket, walang butas na ganito. So air cooled lang yon. Ito naman yung coolant natin. Butit meron pa natira. Yung palang niyan, spark plug niyan, pinalitan ko na ng iridium. Yung katugma na resistor type. Resistor type. Andito na rin yung ating gamit na clutch lining. Naipakita ko na rin naman sa kanya to. Okay na to. Tsaka yung ating mga clutch plate. Ito. So yan yung mga unang kailangan na papalitan kay Guapa. Sana nga ay head gasket lang at hindi problema sa malala. Wag na sana pumunta sa malala. Okay yung gasket kasi kung yun lang, nakamura tayo.
Pero may plano na rin naman ako dito kay Guapa na i-upgrade yung kanyang makina. Malaman pa natin kung tutugma yung mga nakita kong pyesa sa Shopee. Gagawin natin siyang 250cc para mas lumakas-lakas naman siya. Gawa na syempre, nadagdagan ng bigat si Guapa, tapos yung mga karga pa natin pag nagkakamping tayo. Kaya medyo parang doon nagkakaroon ako ng alanganin yung sa bigat niya. Although meron tayong winch, paano kung hindi naman gumagana yung makina? Bali, wala lang din yung winch. Umaambon pa nga. Inabutan pa ng ambon. Oh. Hinihintay ko si Angel dumating At ang isa pa daw palang possible na problema nito is yung sa thermostat dito. Baka daw hindi nag-o-open kasi nung biyahe natin nung pauwi galing ng Taracam, pinahipo sa akin to ni Sir Alvin. Malamig. Tapos ito, sobrang init. So possible daw na hindi nag-o-open yung thermostat dito daw. Malaman pagbukas ni Sir Darwin kung ano ba talaga ang problema ng ating si Guapa. Hello po. Gandang hapon po. Sabi niya, hintayin ko daw Nice to meet you po. Ano? O siya, picture po tayo. Hinihintay ko lang din si Angel susunduin ako at iiwanan ko tong tok-tok sige, message niyo muna ako para magpang-abot tayo. Salamat. Ingat Pag ano ko na lang ulit Next time na lang. Minsan, nagkakamping na rin ba kayo? Minsan sa, kahit tambay lang, landing point. Ay siya, sige. Lagi kami doon. Bye-bye. Napanood namin kayo sa landing point. Kayo yung Una. napanood. Sige. Salamat. May safe pa dito? Safe. Wala. Dali, naandyan. Bakit ang bibili mo? Magpapabili ako. Anong bibili? Magpapabili. Nang. Yung napapanood kong steak. Sus, papabili pa nga. Iba pala to pag sumusundo, mayroong kapalit. O bakit? Siya. Ano bro, bukas na lang Gigi. Balik ka na lang. Tara. Bukas babalik tayo dito at alamin natin kung ano talagang ano ni Guapa. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. 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 Second day ng ating si Guapa dito sa mismong kasa. At naglakad kasi ako mula McDonald's hanggang dito para bumaba yung kinain ko. At ito na ang sitwasyon ngayon ni Guapa. Nabaklas na yung kailangan baklasin. Okay naman. Wala namang problema dito. Dahil papalitan na rin ng clutch lining, yung nabili nating clutch plate ay hindi pala pwede, hindi tugma kasi makapal. So ito yung binili nating clutch plate. Dahil ang kailangan na clutch plate is yung ganito lang kanipis. Parang 0.5mm lang ata ito Kasi ito parang 1.5mm. Ang laki ng ng pagkakapal niya. So pwede pa naman tong gamitin bro. Pwede pa naman daw tong ating clutch plate. Pero yung clutch lining, may sira na yung clutch lining ko. Ayun, may putol nga yun. Yun. Kaya may nararamdaman talaga ako. Buti na lang. Sinabay na natin pagpapalit. Putol na yun sa isang clutch lining. Pero nandun, nakuha mo rin yung kaputol. Nandyan. Nandyan. Yun, yung kaputol. Anong problema? Kaya nag-overheat, dyan nasingaw. Ayun! Imbis na yung pressure dito lang nakakapunta sa tubig. Ito, yung gasket na papalitin na. So, kaya nag-overheat. Umaano yung pressure dito? Pumapasok. Okay. So, sa madaling salita, ito talaga ang problema. Ito ang salarin. Buti na lang at nakabili rin naman agad tayo ng pamalit na gasket. Bro, yung pala? Kamusta yung radiator pan? Hindi ko pa inuna ko muna yung makina. Okay, sige. Malalaman natin. At hindi na natakbo nung dinala natin dito si Guapa sana, sukat yung mismong radiator pan na binili natin. Parang sa ganun, kung bumili man tayo ng isa pang radiator pan, yun yung ating reserba dito. Panglagay dito para mas lumabas yung init.
At hayaan ko muna si Sir Darwin ang gawin to. Siguro naman, bukas, okay na to. Tingnan nyo itsura. Ayan. Buti na lang, dinala ko talaga to. Malaking tulong. Ito bro. Mayroon pa tong pwedeng paglagyan. Ito. Mayroon bang ano yan? Parang molye? Pwedeng lagyan? Hindi. Hindi, no? At habang naghahanap si Sir Darwin ng pamalit dun sa clutch plate natin kasi medyo makinis na. So kung makikita nyo itong clutch plate na to, may mga tuldok-tuldok. So yun yung parang grip kasi. So once na kuminis na yun, talagang palitin na yung clutch plate. Ngayon nakahanap siya ng kapalit. At nakita niya rin, so itong sa clutch housing natin, ito yung atin, tingnan nyo, ang kinis na oh. So wala na rin yung tuldok-tuldok. Ito yung kabila oh. So ngayon, buti na lang may spare dito. At papalitan na rin naman natin oh. Ito yung isa. Lahat ganito itsura nun. May tuldok-tuldok. Yan yung para nag-grip eh. Yun, ang isa pang kailangan palitan. So sa mga naka-Rusi Karusa din, so kung ang inyong tuk-tuk na Rusi Karusa ay nagkakaproblema or ang problema nyo rin ay katulad sa akin na nag-overheat, ang mga possible na cause, head gasket, it's either yung water pump nyo baka hindi gumagana, or yung radiator pan nyo hindi umiikot kapag ka yung mainit na yung temperature pagka na-reach nya. And then isa pang cause, thermostat, no? Ayun. So yung mga possible yung titingnan kapag ka nag-overheat yung inyong Rusi Karusa. Bagay ba? At umuwi ako saglit. Hiniram ko tong motor ni Sir Darwin para kunin yung kailangan natin. Ito, CVT throttle body cleaner. Kasi madumi na raw yung ating throttle body, kailangan linisin. Buti na lang, meron tayong nakatago dun sa ating bahay na Pro Protector. Yan yung gamit-gamit natin. At saka, ito na rin, brake and parts cleaner ng Pro Protector. At dahil wala naman tayong motor na dekadena, bibigay ko na to kay Sir Darwin, itong chain lube. Kailangan niya to para dito sa kanyang motor na ginamit ko. Ang sarap gamitin. Komportable akong gamitin kanina, pumapagaspas yung hangin eh. Tapos, ito pa isa, carb and choke cleaner, Pro Protector. At dun sa may parting Rizal Standard dito, may katabing automotive na bilihan. So pinabibili ako ni Sir Darwin ng Beta Gray. At kailangan to, gasket maker, ayan. Sa bahay lang to nasa bahay. Etong chain lube, yun na lang to. Magagamit mo yan. Tapos may rito, ito tong mga cleaner na to. Mga nasa bahay lang to. Ito yung Beta Gray. Ayan. Yung palang ating radiator pan ay possible na na-disconnect lang pala. So ito yung na-disconnect dun sa battery. So kaya hindi pala umaandar. So possibility na hindi sira yung ating pan. Kaya magagamit pa natin. Ito sa ilaw ata to, naputol ni brother. Pero mabilis lang naman yan ikabit. At kinakabit na yung ating temperature sensor. Buti sakto yung nabili kong temperature sensor. Ang tugma dun sa hose ng ating Karusa is 18mm. At butit sakto lang talaga yung pagkakasukat ko. So ito yung itsura nung ating biniling temperature sensor. Dun sa mismong hose, pinutol and then dun kinabit sa gitna para magdugtong. At ang brand ng binili nating temperature sensor is Koso. Na-testing ko na rin kanina yung mismong radiator pan. Isinaksak ko yung natanggal dun sa battery at okay naman, gumagana yung radiator pan natin. Tingnan nyo kung gaano kadumi yung throttle body. Kulay pink eh. Third day ng paggagawa kay Guapa at kadarating-rating ko lang, mag-aalauna ng tanghali. At gamit ko ngayon si Bia para mabilis tayong makarating dito. At inintay ko rin kasi dumating yung mismong order natin sa Shopee. Ito yung mismong asbestos na pinapa-order sa akin ni Sir Darwin. Tapos ito naman ay switch, mga switch to. At kanina ring umaga ay nanggaling ako ng Pila Laguna para tagpuin yung isang nagbebenta ng clutch lining. So ito yung pangalan ng mismong clutch, JMD Racing Parts High Performance. Ito, ang kaiba nito dun sa gamit-gamit nating clutch lining or clutch assembly is ito, pitong clutch lining to. So plug and play na lang to, meron lang washer na kasama para ikabit dun sa mismong ating
karusa. Pagka saka na lang natin gagamitin yan. Pagka naupod na ulit yung mismong clutch lining ni Guapa, yan ay reserba ko para may baon-baon tayo sa biyahe natin. If ever man na maupuran tayo or masunugan tayo ng clutch lining, meron tayong dalang pamalit. At dahil mag-aalauna na ng tanghali, syempre, break time ng mismong Rusi, ayun yung si Guapa, oh. Kahapon, natapos yung mismong pagkakabit ng clutch lining, tsaka nung gasket, at nasalinan na rin naman ng langis, at parang nasalinan na rin ngayong araw ng coolant. Tingnan na rin natin kung yung mismong radiator fan ay naikabit na ulit dun sa connector niya, at tsaka yung mismong ating temperature gauge kung naikabit na rin dun sa mismong dashboard. At ito na si Guapa, oh. Kung makikita nyo, talagang itinaas na ni brother, ni Sir Darwin, yung ating tuktok. Dahil alam ko, ibinilid niya rin yung mismong brake fluid. Parang sa ganun ay maging maganda yung preno natin, yung kapit ba ng preno. At yung wire na ating binili, kapos. Kaya bumili rin ako ng wire para dito sa ating temperature gauge. Ilan na lang yung kailangan gawin dito. At baka mamaya, matesting na natin to packet ng landing point. Halos nakakabit na lahat eh. At kaya tinanggal na rin yung mismong gulong dito sa kabila dahil nilinis na rin yung ating brake. Eto, yan dinala kong brake cleaner. At kung nakikita nyo, bagong gupit na ako. At ang init na summer na. So ito yung mga pyesa na napaltan. Yung ating gasket, itong ating clutch lining, at kung nakikita nyo, maitim na rin, talagang sunog na. At yung ibang ay manipis, at ayun nga, may putol pa. Tapos ito ring ating clutch plate, pinalitan na rin. At ito na rin. So kung tatanungin nyo ako kung bakit nagkaganon yung sa gasket, number 1 na sagot is dahil nagkaroon ng singaw yung ating makina. So kung napanood nyo, nung time na tinesting natin to si Guapa pagkalabas ng CarSmart, at nung naremedyohan, itong mismong naputol dito, nag-iba yung tunog ni Guapa. So pinagwalang bahala ko yung mismong tunog ng makina ni Guapa, at ito yung naging resulta. Nagkaroon ng problema sa gasket, kaya nag-overheat. So pagka kayo meron na rin kayo naririnig na kakaiba sa makina ng inyong sasakyan, tuktok, o kaya naman ay motor, ipa-check up nyo na kagad sa malapit na mekaniko at yung trusted na mekaniko nyo para matingnan agad at hindi na lumala. Kasi kapag ka lumala, baka ma-change oil pa, imbis na change oil lang yung ginagawa natin. Pakita ko sa inyo kung ano tong binili kong switch na to. At ito pa yung isa. So unahin natin tong malaki. Itong malaki is 6 na switch. Yun. Buti na lang, meron na rin pala siyang individual na fuse. Itong mga itim na to, yan yung fuse. Meron na pala. Okay na pala to Parang pang race car, no? Tapos itong maliit, ganito rin pero dalawa lang. Ang iba naman dito is meron siyang USB charger. Iyan, ito naman ang itsura niya, oh. So saan ko balak ilagay ito? Tingnan natin kung kasya dito sa may yung parang lagayan ng stereo. Dito natin lalagay. Ito, natatanggal kasi ito. Ang di ko lang alam kung kakasya ba kasi meron ditong bakal. Ito yung sa chassis Parang hindi tatama Pero malaman natin mamaya. Tingnan natin. Ganda pa naman sana dyan. Ang daming switch Chak 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 chak. At i-adjust yung brake. Anong tawag ba dyan? Brake shoe. Brake shoe. Gawa ng numipis na Tingnan nyo yung binili kong gasket dun sa mismong exhaust. Grabe ang dami Baka may kailangan kayo dyan, bigyan ko kayo Dami nito. Yung tanso. Okay, dagdag palitin. Brake cylinder. Kaya pala ramdam ko kay Guapa pagka pumapreno ko, parang ang hina ng preno niya sa likod. Tama pala, talagang mahina. Dahil may sira yung brake cylinder Hanap lang tayo ng kapalit nito dito sa may automotive. At yung harapan naman, okay naman, wala naman problema. Kaya ramdam ko na yung harapan na yung kumakagat na preno At nakabili na tayo ng pyesa. Ito, dalawa yung papalitan doon sa mismong rear. Gawa itong kanan na ikabit na, naremedyohan na lang, kasukat naman din kasi. So ito yung nasira na stock up. At ito naman, kasukat naman. Ginawa na lang ni Sir Darwin ng paraan para mapagkasya. Ayan. At meron tayong bisita. Hello po. Pangalan po muna.
Ron po, Ron. Ron, and si Ma'am Mira po. Mira, at ang mga batuta. Ay, batuta tuloy. At ang mga batang ito. Nasanay tuloy ako ng tawag, batuta, pag may mga bata. Nahanap mo sino? Si Kopi? Opo, saka si Jack. Si Jack? Wala, hindi ko kasama ngayon eh. Halika rito, ba't nahihiya ka? Di po, Nahihiya ka? di po sa may Mount Banner ka. Ang ang lakas ng ulan. Ah, nagpunta kayo doon? Hindi po. Yung pinanood po nila ng last time, yung kay sa Mount Baon, yung Ay, yung sa Mount Bani ko. Yung naglagay kayo ng si Jack ang bilis tumakbo. Yung si Nathan and Matthew, halika rito. Ba't nahihiya ka? Nahihiya. Ano? Bye-bye po. Salamat po. Bye-bye. Camping tayo, ha? Ah. Utay ko yung kayong about sa'yo. Sige, salamat. Thank you po. Nice to meet you po. Dalawin ko kayo doon, ha? Sige. Salamat. Ingat. Nakita kasi nila si Guapa na nandito. Eh, sumaglit lang at nagbabantay kasi sila ng hardware. Eh, kapag ka bumalik ulit tayo dito at pupunta tayong San Pablo, dadaan naman ako dun eh. Alam ko na kung saan sila makikita. Ano boss, natabas mo na ulit? Ayos! Buti na lang. At merong kahit papanong kasukat na pyesa dito sa mismong bilihan dito. At konting remedyo lang naman. May binabawasan lang para mas maglapat yung mismong brake cylinder. Asan yung isa niya? Yung ano? Yung pinagtanggalan mo? Hindi pa naman stock, nagalaw pa naman. Ah, okay. May tagas na. mo yung goma, nalabas na ito. Ito. Ganun. May natagas na. Ayos na. Ayan, Abuti na yung paltan para sigurado at ang biyahe magiging challenging sa Baguio eh. Nakakita na naman ako ng ano, ng talagang itong pyesa na to sa Shopee. Kaso maghihintay pa tayo ng ilang araw bago dumating. Eh, meron namang paraan na dito tayo makabili at mareremedyohan naman. Eh, dito na lang para magawa na agad si Guapa. At excited na rin akong matesting. At pagkatapos dito sa mismong brake, temperature gauge na lang ilalagay at saka itong mga switch. Eh sana magawa ng paraan na dito mailagay itong mahaba. Para kapag meron ulit tayong mga ikakabit like ilaw, at may bala kasi akong ilagay yung ilaw na kay Beastie. Hindi ko lang alam kung saan ko dito may papalagay. Pero it's either dito, diyan ko ilalagay yung isang ilaw. So ngayon, para yung switch naka-ready na. Nililinya na lang doon. Dry run at natesting na kanina kung yung mismo langis ay umaangat. Okay na. So ngayon, hinigpitan na yung mismong head cover. Ang binibleeding na lang ay yung coolant. And naririnig din nyo na iba na yung tunog ni Guapa. Katulad pa rin nung bago natin siyang binili. Wala na yung ingay. Ito yung masarap pakinggan na tunog ng makina. Okay, na-testing na. Umandar na yung mismong radiator fan dahil na-reach niya na yung temperature. And then, after niyang i-cool down yung mismong temperature, is namatay na rin yung radiator fan. Kaya pwede na. Ato, kinakabit na ni Sir Darwin yung isang gulong. Ay, patay nga na, makina. Let's see. Oh, wala, hindi lumabas man lang yung temperature gauge. Temperature indicator. At tingnan nyo ang ginawang paraan ni Sir Darwin dito. So para hindi sumabit doon sa mismong bakal, eh binaluktot niya pababa yung mga sakit na wire. Para nga naman may kakabit natin dito. Ayos. Para tayo nasa loob ng race car. Tapos yung dalawahan dito naman ikakabit. Para yung USB is malapit dito sa cellphone natin pag nagcha-charge tayo ng phone. At dito naman sa kabila meron namang malapit dito sa dashcam at saka kung meron ako i-charge dito na action camera. So wiring na lang yung ating kailangang intayin. Ayos na. Testing time na. Iakit na natin siya ng landing point. At habang tayo ay pakit ng landing point ay papapalitan ko yung disc pad ni Bia. Dahil bakal sa bakal na yung pumepreno dun sa disc brake eh. So ito yung ating temperature gauge kung saan ito ay nakakonekta dun sa mismong hose ng ating water cooling system or yung sa may coolant. So 64 degrees. So pag ito pumalo ng 77 degrees is iikot yung fan ng radiator. Tapos pabababahin niya hanggang 65 degrees, titigil na ulit yung ikot ng fan. At kapag sa biyahe natin, yung tipong mga matarik na dadaanan natin,
na pupuntahan at dire-diretso yung kanyang init or lumalagpas siya ng mga 90. So kailangan na nating buhayin yung ating auxiliary fan kung saan ito yung mismong switch niya. Yan. Ayun, nararamdaman ko. Nagbukas yung fan and then pagpapatayin natin siya, kung nakikita nyo, itong mga switch naman na to, nasa kanan ko, yung mahaba, yung 6 na to, is reserve switch ko yan. Nakaabang na yan. At okay na rin naman yung makina ni Guapa dahil ito yung talagang hinahanap ko na tunog ni Guapa. Pag in-start, yung tahimik. Yun! Siya. At ang ating gasolina ay 2 bar. Kailangan muna natin magpagasolina kahit na may kataasan na ngayon ng gasolina. Pero sa biyahe natin ay magagamit na naman natin yung ating mga inipon sa price lock. Meron tayong 200 liters eh. Buti na lang kamo, nakapag-ipon ako sa price lock bago tumaas ngayon yung presyo ng gasolina. Wala ya, testing ka yan Naulam. Kailangan ko munang gamayin itong clutch ulit ni Guapa dahil na-adjust na to. At kung paano siya na-adjust, ito yung ginawa. So, ito yung pinagawa para yung mismong clutch lever natin ay may adjust, hindi siya yung sagad na sagad. So, ito, pinutol yung mismong mounting bracket doon sa clutch cable. Pinutol, tapos in-adjust para lumapit-lapit. At dito sa butas na to, yung mismong pinagkakabitan ng clutch cable. Ayan, ganyan yung ginawang modification dito. Yun! Abuti dito, mura pa. Sa gas o fuel, nasa 58 pa lang. Eh kaso, sarado. Hanap muna tayo ng papagasolinahan dahil baka pag-akit natin, kapusin tayo ng gasolina. Mabuti na yung sigurado. Ang lambot na nung clutch niya. Hindi katulad nung dati na talagang sagad tapos antigas-tigas. At ramdam na ramdam ko ngayon yung pinagbago ng preno niya kaysa nung dati. Okay, dito na tayo sa paliko ng landing point. At dito natin matetesting sa paunan sa mga matatarik na ahon. At habang papunta tayo rito, pagkatapos ko magpagasolina, ay ang napansin ko dito sa ating temperature ay hindi naman siya lumalagpas ng 80 degrees Celsius. So kapag ka lumagpas ng 80 degrees or mas mataas pa, doon mag-o-overheat. Kasi kapag ka dumating talaga ng 77 degrees, nag-o-on yung radiator fan at pinapalamig niya na kagad or pinapababa yung temperature ng ating makina. At inon ko na rin naman yung mismong aux fan natin para sa ganon, dire-diretso yung labas ng mainit na hangin dun sa loob ng ating engine bay. Subukan na natin dito sa akyatan na to. Dito na tayo sa mismong matatarik. Yung talagang papaprimera ka sa tarik. Ito na, yung matataas. Bawas. At ramdam ko naman din na wala nang slide yung ating clutch lining dahil napaltan na. Talagang kapag tarsera or segunda, hindi na ako nag-aalangan. Kasi minsan nararamdaman ko parang kakapusin ba yung takbo ni Guapa pagpaakyat. At hindi din lumalagpas ng 80 degrees Celsius yung ating temperature. Mukhang okay na si Guapa. Ayan, nag-80 degrees siya dito dahil naka-primera tayo. Pero pinay-prevent niya na lumagpas ng 80. At dito na, yung last na matarik. Yung bago dumating dun sa signage na landing point. Ito na. Let's see. Primera. 70 degrees Celsius, Pero todo primera lang to. Kaya konti pa, malapit na tayo. Wala pa nga tayong gaanong karga nito Ito na, welcome back, landing point, my favorite spot. Okay. Woohoo! Okay na si Guapa. Hindi ko man lang siya nakita nag-81 degrees Celsius. Hanggang 80 lang talaga. At dahil pababa, testing natin ang brake natin. Ayun, ramdam ko na. Kumakapit na yung likod. Nung huling biyahe natin, nung sa Shipa Breakfast Ride, nung pababa ng Sungay Road, ramdam ko na harapan lang na preno yung kumakapit. Kasi muntik-muntikan na akong isa doon na mag-overshoot. Dahil ang bilis ng takbo natin pababa. Guapa is back na naman.
Talagang kailangan niya ng i-PMS dahil nasa 11,300 kilometers na rin naman yung nalalakbay ni Guapa. Kaya tamang-tama lang yung PMS din natin at talagang inadjust siguro na maramdaman na natin yung overheating na yon nung nasa Tanay pa lang tayo. Dito na lang tayo. Hindi na ako papasok doon kay Kuya Mike. Nandito na lang tayo. Okay na. 74 degrees. Okay. All goods. Goods na. Tingnan nyo. Ipinarekta ko yung mismong aux pan natin para kahit na nakatigil si Guapa, tumatakbo yung ating pan dito. Woo! Ano, Kuya Mike? Hindi naman ako papasok. Tinas drive ko lang to. Ayan na. Ayan din yung dala ko nung huling punta ko kaso nasa baba ka na nun Nakasalubong kita. Ayan na. Okay na. Oo. Pwede na ulit mag-camping ng yan ang gamit. Sa mga naghahanap pala ng sticker ko at napunta kayo at nag-camping kayo dito kay Kuya Mike, hingi lang kayo kay Kuya Mike. May binigay ako kay Kuya Mike Paano? Targa na ako Kuya Mike At talagang tinest drive ko lang si Guapa. Okay siya. At tayo ay dadiretso na mismo ng Sungay Road para mas lalong matesting pa si Guapa. At yung ating motor na si Bia ay hahatid ko pa kay Angel. At ito namang si Guapa ay ating iuwi na muna. At meron pa tayong gagawin dito. Siya, malalaman niya na muna din sa susunod na biyahe natin kung ano pa yung mga binago natin dito kay Guapa. Siya, tara na muna at punta mo tayong Sungay Road para kumaon ng ating RC perfume na supply dun sa mismong manufacturing nila. Balik ulit tayo doon. Time check, alas 2 ng tanghali at papunta na tayo dito mismo sa RC Perfume. At kung nagtataka kayo bakit si Bia ang gamit natin at hindi si Guapa, mamaya ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari. Okay na naman siya pero biglang may sumulpot na aberya. Kunin lang muna natin supply natin dito. At saka meron din tayong pupuntahan after nito. Punta tayo kay Boss Marlon sa Impression para kumuha rin ng sticker at bukod doon ay para suportahan ang kanyang product launching event. Kung anong produkto yon ay malalaman nyo mamaya. At kung nakikita nyo ay naka-RC Perfume na uniform tayo. Kukunin lang ako. Okay. Akala yata empleyado ako, naka-uniform ako Paano? Salamat. Akala ko makaka-extra na ako, kaya ako nag-uniform Pagka kailangan nyo ng tauhan pwede ako. Ganun naman kabilis Naka-ready na naman every time na pupunta ako dito, ikakarga na lang. At tayo diretso na sa ating susunod. At ang usapan pa naman namin ni Boss Marlon, alas 2. Bye-bye! Salamat! Thank you! Salamat, boss! Thank you! Tara! At eto na nga ang nangyari kay Guapa. So after magawa ni Guapa, no more overheating issue problem. Naayos na. Ngayon pagka uwi, nung gabi naisip ko na yakagin si Angel na kumain sa labas. Nagramen kami dun sa mismong Sambat sa Black Ball Ramen. After nung reverse ko, hindi ko na maibalik yung reverse. Hindi ko mai-push. Sobrang tigas. Tapos minsan yung cambio, ang tigas din talaga. Kaya ang ginawa ko nun, piniwersa ko tuloy yung mismong sa reverse lever. Pagka-persa kong gano'n, nabaluktot yung sa mismong reverse cable. So ngayon, dahil nabaluktot, medyo kinapos yung reverse cable dun sa mismong papunta sa makina. So, ang siste, hindi ko siya maibalik para maka-andar ako ng paabante. Naka-reverse lang siya. So, ang ginawa ko ng paraan muna para makauwi. So, nilagyan ko ng tali yung mismo dun sa may kailangan hatakin sa reverse cable para kahit papano umabante at gumana naman. Yun nga lang dahan-dahan lang ako nagpatakbo pa uwi. At sabi ko dun sa mismong gumawa kay Sir Darwin is kung anong kailangan gawin dun. So ang sabi niya sa akin,
is kailangan daw palitan ng reverse cable at yung shifting cable kasi sigurado daw na yung mismong cable ay makalawang na kaya magganit. So ngayon, umorder na ako mismo sa Shopee nung kailangan pyesa at sad to say ay hindi tayo matutuloy ng mismong Baguio dahil bukas na yung Baguio. Ngayon, parating pa lang yung in-order kong pyesa hindi na tayo makakapunta. Kasama sila Jazzles Adventure at yung iba pang kasamahan doon kasi sila Sir Alan at saka si Ma'am Jennifer ng Jazzles ang nag-invite sa akin doon At si Pobman at si General meron din sana kaming plano doon mismo sa Benguet kung saan bago sana kami dumaretso ng Mount Akato. Yung pangalan mismo ng campsite yung Akato. Sa susunod na lang siguro pasensya na po at talagang ganyan talaga. May mga aberya tayo na hindi natin inaasahan at ayoko rin naman kasi bumiyahe ng malayo na meron akong iniisip na baka magka-problema si Guapa habang nasa biyahe tayo. Baka kung saan tayo abutan ng sira. Mabuti na yun talagang sigurado tayo na okay si Guapa at wala tayong magiging problema. Kaya ngayon diretso muna tayo ng malapit sa Impression. Doon lang sa mismong kapihan doon kung saan kami kumain nila Boss Marlon. At doon daw gaganapin yung mismo launching event. Tara na muna to para tayo makahabol sa oras. 2 to 5 pa naman ang sabi ni Boss Marlon makakaabot naman tayo sigurado. Yeah! Nag-start na ba? Hindi pa? Hindi pa? Andiyan na ba sila, boss? Andiyan na ba sila, boss? Si madam pa lang. Si madam pa lang. Habang naghihintay tayo mag-start yung mismong launching event, is binigyan ako ng t-shirt ni madam. Mamaya tayo susuot namin to. Tinitingnan ko lang yung supply natin. At nagtataka ako kasi kung bakit walang kahon. Yung pala, mga nakakahon na, mga naka-carton boxes na. Ngayon, tinignan ko tong isa at sakto, ito yung ginagamit din natin na pabango. Bago na yung kanyang labeling. Mas nagmukha siyang premium sa bagong labeling. Makintab. Ito yung luma. Ito yung gamit-gamit pa natin may natitira pa. Kung i-compare mo siya, mas maganda ng datingan. Di ba? Viewers, halika. Kuha ka na rin yan, isa. Ay, Nandito na rin lang tayo. Kuha na. Ang bilis ni Akla mo. Kuha, pabango. Libre ba to? Pabango. Oo naman, libre. Libre naman yan. Siyempre naman. Hindi na magaling ito. Ayan, RC Perfume. RC Perfume. Oo. Tinesting ko to Para mabango lahat tayo pagpasok. Yun! Diba? Lumisik mo muna. Ito, bago labeling din pala nito. Bango. 07. Libre talaga to? Oo, sige. Kuha. Tigil-tigil sa, bro. Che. Random na lang. Random na lang, kuha na lang kayo dyan. Ito kasi yung panlalaki. Ha? Yan isa niyan. Hindi, libre sa inyo. Oo. Nandito na rin lang. Kuha na. Ito, alas na naman. Para kanina isa. Siyempre kay Kenneth. Para kay Kenneth! Alam mo bakit? Okay. Para kay Kenneth. Iba ka talaga, Akla. Di malilimutan si Kenneth, Kuha isa. Nabigyan na ba kita? Hindi pa? Hindi pa. Ayan, kuha ka dyan. Kung wala ako Oo. Pagpasok natin mas pares din ang amoy. Hindi, iba-iba naman scent yan ba? Oo. Ano ba bro? Random yan. Para lahat kami mabango. Bago yung launching event. Kuha pa, kuha. Tigi-tigisa lang. Sige, kuha. Thank you so much. Para lahat tayo mabango. At pagkatapos nating mag-share ng blessings mula sa RC Perfume, ay tumambay muna kami at nagkwentuhan habang naghihintay na mag-start ang event. At di rin naman katagalan, ay nag-umpisa na rin naman agad ang mismong launching event. Nagaganap na kayo ay aming makasama sa hapon ito. Napunta ako dito para sa hangarin na una, magkakilala tayo. Pangalawa, magbigay tayo ng inspirasyon sa bawat isa. Tatandaan lang natin guys hindi tayo permanente sa mundo. Gawin natin maganda yung istorya natin dito bago tayo wala. At
At pagkatapos magkwento ni Boss Prime mula sa kanyang experience, ay dumating rin naman agad ang ating superhero na makakasama. Walang iba kundi si Batman. Ayan, kaya wala kayo. At pagkatapos namin magdasal at ipakilala ang bawat isa, ay dito na natin ipapakilala ang bagong produkto na ating makakasama. At ipinakikilala ko sa inyo ang MR10 All-Purpose Degreaser, ang bagong produkto na makakasama natin. At isa sa dahilan kung bakit tayo naimbitahan dito ay para maging influencer or ambassador ng produktong to. At pagkatapos natin pumirma ng kontrata, aba ay syempre, picture-picture muna at ang isa sa pinaka-inaabangan ay ang kumain habang nakikipagkwentuhan sa mga kapwa natin influencer at ambassador. Number one, salamat po sa event na to. Salamat sa yun, thank you so much. Tsaka guys, yung mga malalayo na appreciate, yung malalayo, alam nyo na yan. Yung malalayo lang talaga, thank you so much sa inyo. Interview ko, Tanawan, Batangas, Caloocan, Taguig. May apari, may sorsogon. Napapunta na po kayo dahil bukas magtalas. Ayun, Akala ko magpapunta ngayon, sagot na ni Boss Marlon. thank you so much. Sige. Salamat. Ingat sa pag-uwi. Boss, salamat. Karga na ako. Ingat, ingat, ingat. Thank you po. Bro. Oh. Message ka po natin, hindi ka na. Okay na po. Madam, bye-bye po. Bye-bye. Salamat. Sige po. Salamat po. Oy, bigay mo kay Kenneth. Boss, ingat ha. At napakadami nating dala bukod sa RC Perfume. Meron pa tayong MR10 na all-purpose degreaser. Ayan, ang ating gagamitin ngayon sa mga paglinis-linis ng tuktok or ng motor. At marami pa ibang gamit to. E malalaman nyo sa mga susunod na vlog natin kung saan natin yung gagamitin. At tara na. Tanong oras na din. Alas 5 na pala. Mag-alas 6 na pala. Ay. Bomba! Ay, hindi. Sige. Thank you. Let's go. Kasabay natin yung si Daddy Angkas na naka ZX4RR. Bomba, bomba. Oh. Bye-bye. Ingat. At marami na naman tayong bagong nakilala na bagong mga kaibigan dito sa product launch ng MR10 Degreaser. At abangan ninyo sa mga susunod ay marami pang produkto na ilalabas ang MR10. Sa ngayon, yan na muna at yan ay gagamitin natin. At iba naman syempre sa sobrang dami ng supply natin, ipapasubok natin sa iba na mga nagdi-DIY ng kanilang mga motor, panlinis ng kanilang CVT. Maganda yan, MR10. Pero syempre, susubukan natin kung talaga bang okay. Pero kanina, tinesting ko, mabango, amoy lemon. Tapos, hindi siya mahapdi sa balat. Hindi katulad ng iba na talagang chemical na kapag nalagyan ka sa balat, mahapdi. Maraming salamat, Boss Marlon and Madam Maricel sa tiwala. Siya tayo na muna ang gagawa kay Guapa dahil si Sir Darwin ay maraming ginagawa ngayon doon sa kasa. Maraming mga nakapila. Mukhang kaya ko namang gawin si Guapa kung magpapalit lang naman ng reverse cable at saka shifter cable. Okay, dito na tayo sa bahay at masakit ang aking katawan dahil kahapon ay ginawa ko si Guapa dahil nga walang mekaniko nagagawa at maraming ginagawa yung mekaniko dun sa kasa si Sir Darwin. So dumating na yung mismong reverse cable at saka shifter cable, naikabit ko na. And dami rin akong ginawa kay Guapa at ipakita ko sa inyo. Nagpahid lang ako ng pau para wala yung sakit ng katawan dahil sumuot ako sa ilalim ni Guapa para maikabit yung mga kable. At ngayon, dumating na rin yung isa ko pang iniintay na pyesa, kundi itong mga spring. Ayan, spring. Kung saan ko ito kakabit, papakita ko sa inyo. At ito na lang yung kailangan para magawa na si Guapa. So, tinakpan ko muna si Guapa para hindi gaanong naaarawan.
At dito kasi sa garahe ay nagpapagawa ang aking modra ng bubong. Ayan. At gawa ng ilang beses na tayong bumili ng ganito, lagi nasisira. Eto, may magkakaroon na ng bubong si Guwapa. Yung paradahan. At ito yung pinaltang kong kable. Kung saan, itong isa ay reverse cable at yung shifter cable. Ito, kinakalawang na nga, kaya pala maganit siyang ikambyo at matigas yung mismong sa reverse lever. Ayan. At ito na ang itsura ni Guwapa. So kung mapapansin nyo is yung mismong ating roof rack ay pinaltang ko ng flat rack. So alam nyo na kung bakit ko pinaltan ng flat rack yan. Naisip nyo na. Tapos itong sa kabila, ito yung binili natin kay Dancy nung tayo ay pumunta ng Marilao, Bulacan, nung tayo ay pauwi. So ito yun. So naikabit ko na rin naman at naayos ko na. Mas mahaba siya, 2 by 2.5 to. So sakto lang pala sa sukat ng ating tuktok, itong 2 ang haba. Ayan o. So ito yung sa tuktok natin. Okay na yung ating shifter or yung kambyuhan. Magaan na siya, hindi na siya lumalangit-ngit or matigas. Mas magaan na siya. So may ginawa din ako dyan dahil yung mismong shifter cable na nabili ko medyo may kahabaan lang ng kaunti. At may ginawa akong adjustment dun sa mismong likod. So ang problema na lang natin is itong ating reverse. So okay na naman siya pagka i-reverse. Kaso nga lang kapag ka ibabalik, yun, hindi na siya maibalik agad-agad. So reverse lang. So kapag ka ni-reverse, hindi agad siya makakaabante. So ang problema ay ito. So hindi siya agad basta bumabalik. So kailangan mo pa siyang hilahin para bumalik. Hindi siya katulad nung dati. At medyo may katigasan talaga. So kailangan pang hilahin to para bumalik. Ay. Ayan, tigas, ang tigas. So yung isa pang naging adjustment ko dito is yung ito nga sa mismong shifter cable. Dahil medyo may kahabaan yung shifter cable, itong mismong pinagkakabitan niya, dati ito nakatuwid lang pa ganyan. So ngayon kung makikita nyo is inadjust ko siya. Medyo inanggulo ko siya para tumugma and umokay naman. Ngayon naman dun sa reverse cable kung saan mahaba siya pero kapos naman dun sa mismong pinagkakabitan ng reverse cable. So ang ginawa kong remedyo dito sa may reverse cable, dinugtungan ko siya ng bakal dito. Ayun o, may welding para umabot yung mismong ating kable. Ngayon, dahil okay na, eto na lang ang problema, matigas. Hindi agad siya basta-basta babalik. And minsan, meron pa siya natitirang kaunting uwang dito. Hindi siya sumasagad. So, hindi rin tayo makakaabante. So, itong binili kong piyesang to is spring. Para nang sa ganon, ilalagay natin siya dito kung saan to babatakin to para merong tulong ng spring para makabalik itong mismong ating sa reverse para pwede nang umabante. Kasi kapag walang tulong ng spring, hindi agad natin basta maibabalik yung reverse lever. Shoutout din sa ating kaibigan na nakita ko kung paano niya ginawa to. So yun ang magiging last na gagawin natin dito at kapag umokay na, ay pwede na ulit tayong bumiyahe at mag-camping. Ito yung sitwasyon ko kahapon. Pabalik-balik ako lumulusot dito sa ilalim ng tuktok para mapalitan ng reverse cable at saka ng shifter cable. So ito yung dugtungan na ginawa ko dito sa reverse. Ito, natatanggal naman to mismong screw na to. Kung halimbawang palitan ulit to at sumakto na yung ipinalit na kable, pwede ko naman dito ilusot. So ito, nakita ko meron pala ditong butas. Ito So dyan ko na lang ikinabit yung mismong spring. At yung spring naman ay mukhang okay naman. Marami pa naman akong biniling spring. Tama na yung reserva, dalhin ko na lang para may reserva ako. So ngayon kapag to ay in-reverse, hinila dun sa mismong lever, ito aangat to. So ngayon, para maibalik, meron ng tulong ng spring. Pag hinigit natin, nabalik agad. Kaya hindi pwedeng na masyadong maraming spring ang ilagay kasi ang magiging problema natin, hindi naman natin siya agad basta mai-reverse. Babalik agad siya. Ito okay na to. Oh. At least pagka ibabalik natin, mabilis lang siya ibabalik. Dumating na yung deliver ng yero para dito. So ibaba ko lang to at ating ilabas, ating testingin na
doon sa Sambat. Punta tayong Sambat. At yung container na gamit ko nung Philippine Loop, yung gas container, ay nakita ko. Papalagyan natin. Teka lang. Bago natin testingin si Guapa, nilinisan ko muna itong ating gas container. At ang dumi-dumi niya kanina, binabad ko lang mismo yung MR10 na binigay sa atin kung talaga epektibo. At nawawala yung mga dumi-dumi niya. At ang kagandahan pa dito sa MR10 degreaser na to, hindi siya yung tulad ng iba na sobrang tapang na mahapdi sa balat. Nalimutan ko nga magsuot ng gloves At ang bango din niya, amoy lemon. Ay mamaya, ito ang dadalhin natin para makargahan. 5 liters to Para nang sa ganun, magamit din natin yung ating price lock. At ang problema naman natin, baka magkaubusan ng stock ng gasolina mismo sa gas station. At mamaya, meron din akong darating na in-order na 20 liters na gas container para meron tayong naitatago. Para sa oras ng biyahe natin, magawi tayo sa lugar na walang sea oil, meron tayong daladalang gasolina na reserba. Para na sa ganun, pag nakakita ulit tayo ng sea oil, di doon tayo magpapakarga gamit yung price lock natin. Butit, dumating na rin yung aking in-order na 20 liters na gas container. Itingnan natin kung pwede tayong pakargahan yan. At yung ating dating gas container, tingnan kung gaano kalinis yung ginamit natin yung MR10 degreaser. Para na sa ganun, pag si Angel ay kailangan ng gasolina sa motor niya kay Bia, magsasalin-salin na lang siya. Testingin na natin si Guapa kung okay na ba. At papapultang ko na rin to si Guapa. Reverse. Ayos. Hindi na siya nabalik. Kahit na matigas yung ating mismong spring. Ayos. Bumabalik na ang ating reverse lever. Buti na lang. Ilan pala ang tulong. Kailangan lang natin lagyan ng spring. Ngayon natin oobserbahan ang takbo ni Guapa. Yung reverse cable at saka yung ating pinalta na shifter cable. Magaan na naman ni cambio Yun. Tingnan natin hanggang makarating ng Sambat kung anong magiging obserbasyon natin dito kay Guapa. Kung pwede nang ba tayong lumayo ng biyahe at mag-camping. Even if the sky is falling down. Okay, dito na tayo sa sea oil. Lapit na. Konti na lang. At ang presyo ng gasolina ngayon, yung premium ay 84.62. At wala na silang diesel, naubusan ng stock. Pwede magpakarga ng galon? Oo. Labiyahe kasi akong Bicol Tangki lang. Kahit yung 5 liters lang? Oo, sir. Sige na. Oo na yan, sir. CCTV. Ganun ba? Putas lang po. 554. Grabe. Yan. Okay. Tiruin mo. Kung wala tayong price lock, babayaran ko 554. Pero dahil naka-price lock tayo, full tank natin ay 323 pesos lang. Dahil nabili natin siya ng 49. Ay, nako, ay bawal. Paano gagawin natin dito? Bumili-bili pa tayo ng 20 liters. Try nating i-atras si Guapa kung okay. Okay, hop. Okay naman ang atras, balik. Yun ang problema ko. Minsan ayaw niya mag-neutral. Kung hindi ko papapatayin yung makina, tapos bubuhayin ko ulit, tsaka ko i-neutral, tsaka lang siya mag-neutral. Ayun Okay, let's go. Uwi na muna tayo at i-prepare ko lang yung mga gamit at isabak na agad natin ang unang biyahe ni Guapa after nating ipagawa yung kanyang mismong overheating problem at yung sa mismong shifter and reverse cable. Tingnan natin kung magkakaproblema pa tayo. Ang pupuntahan natin, alamin nyo na lang sa susunod na upload natin kung saan tayo pupunta. Okay? So paano? Hanggang dito na lang. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox. Samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan. Ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tuk Tuk Rancher ay
buwelo na to eh. Ay, kinapos. Ayaw bumawas ang pusa. Kinapos sa ano, cambio. Teka lang. Ayaw mag-neutral eh. Mataas mo ba? Oo, mataas siya. Mahaba yan. Ito yung matarik eh. Gusto mo ano? I-reach mo na sa akin yan. Pwede. Para hindi ka makapapress yung konti. Teka lang. Ayaw pang mag-ano eh. Mukhang dito natin magagamit ang winch ah.